Umpisa na sa Biyernes, March 28 ang kampanya para sa mga lokal na kandidato. At ayon sa COMELEC, pinapayagan na ang mga barangay at sangguniang kabataan officials na mag-endorso ng mga kandidato sa halalang to. Samantala, isinasantabi naman ng komisyon ang pangamba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng dagdag bawas sa nalalapit na halalan. Si Naomi Almojano, may balitang A to Z. Walang mangyayaring dagdag bawas. Iyan ang pagtitiyak ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Nitong linggo kasi ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang pangamba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng kanilang supporters sa The Hague, the Netherlands. Ukol sa umano'y posibilidad ng vote tampering o dayaan sa bilangan ng boto sa 2025 midterm elections. Nag-express din siya ng fears niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga usapan sa eleksyon. Depensa ni Garcia, maraming ilalatag na counter-check sa halalan. Imposible po yung dagdag bawas sa isang automated election. Lahat po ng ballot images sa bawat presinto ipapakita namin sa lahat ng watchers, sa lahat ng citizens arm, at meron din po tayong random manual audit na gagawin. Samantala, magsisimula na sa Biyernes, March 28 ang kampanya para sa mga lokal na kandidato. Ayon sa COMELEC, papayagan na ang mga barangay at sangguniang kabataan official ng mga kampanya at mag-endorso ng national at local candidates. Sa mga nagdaang halalan kasi, ipinagbabawal ito upang manatiling neutral ang mga opisyal ng barangay at SK. Pero once na halal na ang isang barangay official, pagkatapos ng election, sila ay political na. Therefore, pwedeng sumuporta ng kandidato, pwedeng sumama sa mga kampanya. Pero babala ni Garcia sa mga barangay at SK official. Huwag natin gagamitin ang pasilidad ng barangay sa pangangampanya o pamumulitika. Hindi dapat ginagamit ang pondo ng sambayanan o yung resources ng barangay sapagkat public funds pa rin yan. Ngayong Lunes lang, itinurn over na ng COMELEC sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga source code na gagamitin sa automated election system. Ang source code ay ang software na titiyak sa accuracy at credibility ng halalan. Sinelyohan at itatago muna ang digital storage devices nito sa isang secured vault sa BSP habang hawak naman ng komisyon ang susi nito. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.